Ako po si Jason Toledo, dating tindera sa palengke, ngayon teacher na. Housewife po yung mama ko, then yung papa ko po ay isa pong pedicab driver. Nag-start po ako ng working student po nung nakapag-enroll na po ako ng CLAT code. Siya po kami magkakapatid at ako po ay pangatlo sa panganay. Sobrang hirap po kasi hindi po kayang ibigay lahat ng pangangailangan namin dahil sobrang dami nga po na yung magkakapatid. Noong nagsimula na po akong mangarap, andyan na po yung scholar ni Kong Len, yung CLAT ko nga po. Doon po ay natupad ko po ng paunti-unti at nagkaroon po ng direksyon yung pangarap ko para maabot ko po siya. Hanggang sa makagraduate po ako. Bilang isang teacher, ang mission ko po ngayon ay maging isang ehemplo po sa mga panibagong kabataan na maging silbi yung pinagdaanan ko na maging inspirasyon po ng mga makabagong henerasyon na anuman ang paghihirap, anumang pagsubok ang ating pagdaanan, manatili tayong matatag at panghawakan natin yung pangarap na gusto natin sa buhay. At merong taong handang tumulong sa atin. Isa lang po yung gusto kong sabihin sa iyo, Ate Len. Marami pong salamat. Dahil yung pangarap na hindi po naibigay, ng magulang ko, kayo po ang nagsilbing daan para maabot ko po ito. At maraming salamat. Ako po si Kenrick John Hammond. Dati po akong CLAT Scholar or yung Congresswoman Len Alonte Trimex College Scholarship Program po ni Kong Len Alonte. And ngayon po, isa na po akong professor sa kolehiyo. Nabago po yung buhay ko, nabigyan po ako ng second chance. Kasi nung high school po, hindi naman po ako ganun kagaling na student. Pero nung dumating po ako ng college, nabigyan po ako ng pagkakataon ni Congresswoman Len Alonte na makapag-aral ng libre sa tulong ng kanyang scholarship. And nung college naman po ako, parang sinulit ko na lang po din yung opportunity na binigay niya po sa akin. Kaya ginalingan ko po talaga. And sa tingin ko naman po nagbunga yun since nito nakaraang taon, no 2024, graduate po ako na cum laude. Actually, my mother was a single parent po. Hindi ko po nakasama yung father ko, so mag-isa lang po siya nagpapalaki sa amin, dalawang magkapatid. And hirap na hirap po siya, of course. Ang laki po talagang tulong na nandiyan po si Congresswoman Len Alonte. Medyo naibsan yung hirap na naranasan ng nanay ko. Ang dami po namin pinagdaanan, dumating pa nga po sa point na na-depress yung mother ko. Sama-sama na rin po yung mga problema eh. Naghiwalay po sila ng father ko, nandiyan na po yung problema ng financial sa pag-aaral. So, dahil po sa scholarship na yan, hindi ko po talaga kayang i-explain, hindi ko rin po kayang sabihin sa simpleng salita kung gaano ako ka-thankful kay Congresswoman Len Alonte. Ang pinili ko pong course is psychology. Gusto ko po maging psychologist kasi sa palagay ko, nung bata po ako, hindi ko natulungan yung nanay ko sa depression niya. Kaya po gusto ko pong tumulong naman sa ibang pamilya. Pag meron naman po yung ibang pamilya ng depression, meron po silang mental health problems, baka po pwede ko sila tulungan. And ngayon po, sa mga students ko rin po, gusto ko rin po makatulong sa kanila. Maraming salamat po, Kong Len, dahil isa po ako sa inyong maraming mga scholar na inyo pong pinagpatapos. Talaga pong pinag-igihan ko sa aking pag-aaral dahil po sa tiwala na binigay niyo po sa akin. Para naman po ako yung makakatulong sa susunod na henerasyon ng mga kabataan. Natutuwa ako na hindi nila sinayang at tinupad nila yung pangarap namin para sa Binyan at para sa mga kabataang Binyan. One of our dreams is to give quality education sa ating mga kabataan. Natutuwa ako na sabi ko nga kahit gaano kaganda yung programa ng pamahalaan kung walang magtitiwala, walang mag-e-embrace doon sa programang yon ay baliwala lahat. Yung mga scholars na nag-graduate na, sila na yung nagpapaaral sa kapatid nila, sila na yung ngayon tumutulong sa mga magulang nila, nagpapasalamat ako sa kanila dahil tinupad nila yung pangarap ko. Ako po si Ami Manalo. Staff po ako ni Kong Len dito sa Binyang Congressional District Office. Mayor pa lang po siya, kasama niya na po ako. Magmula nagsimula po siya sa pagka-mayor, hanggang ngayon po na congresswoman na siya. Trabaho ko po dito ay tumatanggap ng mga
solicit, mga medical assistance, financial assistance, sa namatayan, mga may sakit, mga may lalabas ng ospital. Sa hirap ng buhay talaga po, marami po talaga nangangailangan ng tulong. Yun din po ang gusto ni Konglen, ang tumulong ng tumulong ng tumulong. Sobrang saya po sa pakiramdam na makatulong ka. Pagka napagod po, magpapahinga, tutulog, gigising sa umaga, trabaho po ulit, tutulong po ulit. Sa 7 years ko po dito sa Biñan Congressional Office, naboost po lalo yung aking confidence, lalo higit sa pagharap sa tao, kung paano po mag-assist sa tao ng tama, cancer patients, yung mga lumalapit po para sa maintenance nila sa gamot, at yung sa burial services. During my first term in Congress, under the leadership of President Rodrigo Roa Duterte, ay nabuo, naging act, national bill ang Universal Healthcare Act. At isa po tayo sa author ng bill na ito. Yun yung tinatamasa na ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas na automatic member ng PhilHealth. Kasi naniniwala nga ako na yung pangangailangan talaga ng mga mahihirap nating mga kababayan ay napakalaking tulong ng mga medical assistance na nabibigay ng ating national government. Vice Chair ako nun ng Committee on Health kasi naniniwala rin ako na ng malusog na pamayanan ay maunlad na bayan. Diba? Every time meron kaming mga hearing, may budget deliberation, sinisigurado ko na malaking portion ng budget ang mapupunta sa mga medical assistance program for the indigents. Katulad doon ng Alagang Len, yun ho talaga pinaka-highlights para sa akin kay Kong Len. Dahil sa dami ho talaga ng lumalapit sa kanya, ito lang ho, kailan lang ho, mga 10 days pa lang nakakalabas ng hospital ang apo ko. Nagkaroon siya ng abscess sa brain, umabot ng almost 2.5 million ng aming bill. Salamat sa Diyos, marami ako nakuhang GL. Maraming tulong talaga sa amin, lalo na si Kong Len. Magkwento ka sa kanya ng problema, mas una pa siyang iiyak sa akin. Ganon si Kong Len. Kaya ganon namin siya kamahal. Mahal na mahal din naman niya kami. Ako po ay si Ginang Wilma Macali at miyembro po ako ng Kababaihan Unlad Biñan. Nagsimula po ako nung edad ko pa lang po ay 30 years old na sumuporta sa pamilya Alonte. Hanggang sa ngayon po ay 75 years old na ako. Sa kanila ko po naramdaman at may kalakip na pagmamahal ang kanilang pagtulong. Hindi po sila nagdadalawang isip na tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Yung akin pong manugang ay ooperahan po ng bypass. Humingi po ako ng tulong kay Kong Len sa pamamagitan po ng GL. Hindi po ako nagdalawang salita. Sabi niya, tita, sige, buhay kasi yan, tutulungan ko yan. Ang dasal ko sa inyo, Kong Len, sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan, gabayan kayo ng ating Panginoon, at lagi kayong ililigtas saan man kayo pumunta. Pagpalain po ang inyong buong pamilya, Kong Len. Mahal ko kayo, huwag niyong kalilimutan. Nasa puso ko kayo, hindi po kayo mawawala sa puso ko at sa aming mga kababaihan. Ako po si Annalisa Araha, isang post-kidney transplant sa National Kidney and Transplant Institute. Ako po ay nakahingi ng tulong mula po nung ako ay nag-dialysis 2005 hanggang nung time pa po ni Mayora ng gamot para sa aking pang-araw-araw na pangangailangan. At nang dumaan po ng panahon na ako po ay na-transplant noong 2008, malaking tulong po si Kong Len sa akin. Sa patuloy na gamutan ko, for every 3 months, nakakalapit po ako sa kanya ng medical assistance, particularly para sa National Kidney, na ipinapalit ko po ng gamot ko sa pharmacy. Malaking tulong po ito sa aking pang-araw-araw na gamutan at mula po nung ako nagkaroon ng sakit sa kidney, as chronic kidney disease mula po ng 2005, maraming salamat po sa lahat ng tulong
at sa aking pamilya na natutulungan niyo rin po ng hospital bill at sa mga gamot na kailangan din ng aking pamilya. Ako po si Calliope Bulak Jr., 57 years old. Kaya po malaking tulong po sa aming nagdadialysis yung programa ni Konglen na umaagapay lalong-lalo na po sa mga dialysis patient. Ako po, nagpapasalamat po kay Konglen sa medical assistance na lagi niya pong ibinibigay sa akin sa pulpo nung akong na-dialysis noong 2018 hanggang sa kasalukuyan po, hindi niya po ako binitawan. Maraming salamat po, Konglen. Merong isang malaking dialysis center tayo po na ipinagawa. Hindi na pupunta ng Maynila, hindi na pupunta ng NKTI yung aming mga kababayan na mangangailangan ng dialysis treatment. Dito lang sa Binyan, ng Barangay Canlalay ay doon na sila pupunta para sila ay magamot o makapag-dialysis. Ako po si Maria Fatima Amoranto, 36 years old. Na-diagnose ng papillary thyroid carcinoma. Isa po itong uri ng thyroid cancer. 4 years na po akong may cancer. Nakatulong po sa akin si Congresswoman Len. During po kasi nung after ko ng opera, kailangan ko po kasi mag-undergo ng radiation. Since na-diagnose po kasi ako, nawalan po ako ng trabaho, pati po yung partner ko, wala pong trabaho. And that time po kasi, it's pandemic. So, nag-reach out po ako sa kanya na yun nga po, kailangan ko po ng tulong, kagaya po ng radiation, gano'n. Kailangan po namin ng malaking halaga, kailangan po ng 75,000. Natulungan po ako agad sa pamamagitan po ng Alagang Len. After po nun, lahat po ng laboratories ko is nalibre na po lahat. Sa 4 na taon, wala po akong ginagastos. Nung pandemic, sobrang hirap. Kaya po nung, wala pong work yung yung partner ko. Tapos, na-COVID po kami tatlong ng anak ko bago po ako ma-diagnose. Malaki pong tulong po talaga si Konglen sa family ko. Actually, yung pamilya po nila, malaki po yung tinulong nila po sa amin. Kaya sobrang pasasalamat ko po sa kanya kasi ang laki po nung kailangan ko bayaran sa mga laboratories ko, 17,000. Lahat po yun, wala po talaga akong nagagastos. Ate Len, maraming salamat po sa paglilingkod mo, hindi lang po sa akin, sa buong Binyaneses po. Papasalamat po ako sa iyo, sa inyo po, ng inyong pamilya, lalong-lalo na po sa iyo. So malaman mo na sobrang proud kami sa iyo. Lalo na po si tatay. Kasi nakita niya po kayong lumaki, nakapaglingkod. Wala po siyang ibang sinasabi kundi napakabuti niyo po. Kayo pong lahat. Lalo na po sa inyo. Hanggang maging cancer-free po ako, tatalamin ko pong malaking utang na loob po sa inyo lahat. My name is Rainier Fabros. In 2018, I was diagnosed with adrenocortical carcinoma. So I went into surgery under the same year. So I've had 5 surgeries in the span of 6 years. Natakot po ako, the fear of uncertainty. So what will happen? Then, of course, this is a very financially draining medical condition. Aside from fear of the unknown, how will we handle this moving forward? Dahil nga rare case po ito, ang gamot mismo ay manggagaling abroad na mga more or less 70,000 a month yung maintenance medicine. Nung sinasabi ng doktor namin, ito ang monthly expenses ninyo, ito maintenance, ito ang gagawin nating chemo. After the chemo, na 3 cycles, we were advised na kailangan mag-undergo ng surgery. Tapos ang surgery po ay napakamahal. Kahit po sa NKTI po nangyari po yon, mahal. Buti na lang po, first time kong pumunta dito sa office ni Konglen,
At natulungan po kami na hindi ko po talaga lubos maisip na siguro kalahati ng hospital bill namin ay nasagot po ng office ni Kong Len. Congressman Len Alonte, I would like to extend our heartfelt gratitude. We haven't met, so it's still in my wish list now. One of these days, we'll have a courtesy visit then personally tell you how appreciative we are. And then to provide more perspective nga, si Congressman Len, her office or program has been sustaining my medical expenses, And even activities. the laboratories po. Yeah, for the past 5 to 6 years. Yeah. So it has been a very game-changing, life-changing experience. It just shows na I think all sectors ng community is being supported by Len alone. Kaya po Congressman totoo Len alone. ang alagang Len. Patunay na totoo. Makakaasa po na matutulungan. Salamat po, Congressman Len. Sana po, kung sino man po ang papalit sa inyo, ay ganyan din po ipagpatuloy po yung magandang programa po. Magkakaroon din tayo ng Cancer Care Center. Kino-construct na din po. Yun naman ay sa tulong ng ating mahal na Senador Joel Villanueva. Ganon din yung ginagawa natin. Lahat ng means, lahat ng pwede natin mahinga ng tulong para sa binyan ay ginagawa po ng inyong lingkod. So, yun naman ay request yon ni Mayor Jel na magkaroon dahil alam niyo naman yung aking pamangkin, yung kanyang anak ay cancer survivor. So, kahit siya naramdaman niya yung burden, di ba, na imbes na yung nagko-concentrate ka na lang sa pagpapagaling, ay naiisip mo pa yung, of course, yung gastos, no? Kaya nag-request siya na kung pwede, magkaroon tayo ng cancer center dito sa Binyan. Meron din siyang foundation na ating tinutulungan, yung Kalinga ng Anghel. Yun ang mga kumakalinga sa mga cancer patients natin dito sa lungsod ng Binyan. Tayo ay gumawa rin ng batas tungkol sa mga paggamit ng SEP o ng Special Education Fund na kung saan dati ay nalilimitahan lang ang paggamit ng SEF sa bawat local government. Yun ay inamend natin para madagdagan yung coverage ng batas na yon para hindi lamang ang matulungan ay mga estudyante, bagkos pati yung mga teachers ay matulungan din. Kasi naniniwala ako na yung development ng students ay mas magiging complete kung yung mga teachers din ay patuloy nating susuportahan at patuloy din nating i-develop at bigyan ng mga benepisyo na dapat na naibibigay natin sa mga guro. Yung anak ko pong panganay, graduate na rin po siya ng college. Yung pangalawa ko pong anak, graduate din po ng college. May sarili na pong trabaho. Tapos pati po yung pangatlo kong anak, ganun din po. Kong Len, hangad po namin din ang inyong kaligtasan, ang good health. Para kay Kong Len, maraming salamat po. Sa lahat ng mga naitulong mo rin sa akin, simula nung nagsimula po ako, hanggang sa marating ko po ngayon kung nasan po ako ngayon sa ospital ng Binyan. Sa lahat po ng mga itinulong mo po sa amin, sa pamilya ko, nararamdaman ko po yung init na pagmamahal mo sa amin lahat dahil ikaw ay may puso na para sa Binyan. Kaya maraming salamat po sa inyo at hindi ko po talaga kayo malilimutan. To my dearest Congresswoman Len Alonte, ako ay lubos na nagpapasalamat dahil sa binigay mong trabaho na papakinabangan ko para sa pamilya ko. Pangalawa, yung pabahay na binigay mo sa akin. Alam naman natin na sa panahon ngayon, napakahirap na mag-provide ng sariling bahay. Yung edukasyon na pinakamimiti ko nung araw na hindi ko nagawa dahil sa kakapusan sa pinansyal na pangangailangan. Ngayon ay nakamit ko na dahil sa tulong mo. Naiyak ako kasi nag-start ako talaga nung time na nakilala ko siya, konsehal pa lang siya. Yun yung time na unang-una ko siyang nakaharap. Kasalukuyang member ng Kabataang Unlad Binyan. Ang iyong mga nagawa ay sobra-sobra. Hindi lang sa mga ating kababayan, pero personal sa akin.
binalik mo ko sa public service bilang BPLO head na noon una sinasabi ko sa iyo, tapos na ang aking public service pero binalik mo ko upang maglingkod ulit sa ating mga kababayan. Hindi ko masyadong naramdaman na gano'n na pala katagal in 27 years. Siguro dahil pag gusto mo, yung ginagawa mo, pagka galing sa puso, yung pagtulong mo, hindi mo mararamdaman yung tagal no, ng oras o panahon. Siguro pwede kong isipin na parang kulang pa, pero yung kalahati naman ng aking mind, sinasabi na enough na kasi para naman magkaroon ako ng panahon sa pamilya. Sabi ko nga, no regrets ako na kahit na yung 27 years ko, kalahati ng buhay ko, inalay ko sa Binyan, hindi ako nagre-regret doon. Of course, may konting guilt sa aking puso kasi nga bilang nanay na iba yung araw-araw, 24/7, di ba, na available kasi yung mga anak. Nananahi kayo, di ba, Nay? So, pandagdag po sa puhunan, 10,000 yan, Nay. Sana ay makatulong kahit papaano. Ako, talaga naman din. Nay, salamat po, salamat po. Merry Christmas po. Sa amin lang po, magkaroon kami ng maayos na panghanap buhay. Kasi po, kulang po talaga sa pang-araw-araw. Kulang po. Meron po kaming dalang, pa-Christmas. Ayan. Opo, welcome po. Saka may bigas po. Para, para masaya ang Pasko. At ito, kuya, para kung may problema yung kuya, yung bangka mo or kung may gusto kang paayos, 10,000 po para sa inyo. Merry Christmas. Mabait si kuya, kay ate daw, sa asawa daw ibibigay. Eto, darling Chloe, welcome po. Sana mapasaya namin kayo ngayong Pasko. Pagka po may kailangan po kayo sa office, sabihin nyo lang po yung mga staff po namin. Sana po mapalago nyo po yan para makatulong din sa pamilya at sa mga ibang pwede ho nating matulungan din. Merry Christmas po. Palaguin niyo yan. Kuya Noel, bawal mag-chicks. Para tumawa. Tingnan mo, pag chicks, mapapatawa ko si kuya, ha? Hindi, mag-ingat po kayo. Mabait daw. Maswerte po talaga tayong pagka nakahanap ng mabait ang asawa, di ba? Ako rin po maswerte sa asawa. After June 30, ay magiging nanay na ako ulit. Full-time nanay sa aking mga anak. So, I'm very excited. Ngayon, ikaw naman ang magre-retiro. Enjoy yourself. Enjoy your being wife, your being mother, as a family woman. Congratulations at saludo ako sa iyo. Palad ang City of Binyan for having you. Ikaw ang nagpakilala sa City of Binyan at alam kong masaya ka dahil andyan si Jel, dito ako, lagi mo sinasabi, nasa tamang kamay ang ating lungsod. Maraming salamat sa mga tulong mo sa akin at sa tulong mo sa City of Binyan. Sa aking mahal na kapatid na ate, sabi nga, lagi akong proud sa'yo at talagang, alam mo, from the start, from the very beginning, nung ikaw ay nag-start sa politics, kasama mo na ako. Ako yung parang isang bodyguard ni ate.
At that time talagang, yun nga, naikot ko yung Binyan dahil sa hilig ko lang po sa sports at kay ate, so super proud ako sa iyo at sa lahat ng mga proyekto at nagawa mo. Ikaw ang aking naging inspirasyon kung bakit ako'y naging mabuting lingkod bayan. Yung opportunity na ibigay niyo po sa akin ni Papa at ng ating mga constituent dito sa ating lungsod na Binyan, sisiguraduhin ko, hindi ko po kayo bibiguin at magsiservisyo po tayo ng tapat para sa mamamayan ng lungsod ng Binyan. Narito po ang nahalal na punong lungsod ng Binyan, kagalang-galang Angelo Jel B. Alonte. Ako si Angelo Belisario Alonte na hinalal sa katungkulan bilang punong lungsod ng Binyan, Laguna. Na aking itataguyod at ipagtatanggol. Na aking itataguyod at ipagtatanggol. Ang saligang batas ng Pilipinas. Ang saligang batas ng Pilipinas. Ate, mahal na mahal kita. Always proud of you at all the best. Sabi ko nga sa iyo, magpapahinga ka lang bilang public servant. Pero sa pagtulong, kasama kita at sa mga programang gagawin ko para sa ating mahal na lungsod ng Binyan. Sa aking mga minamahal na kababayan dito sa Lone District of Binyan, una ay gusto kong magpasalamat sa inyo sa 27 years na pagtitiwala, respeto, pagmamahal at suporta na binigay ninyo sa akin. Hindi matatawaran yung kaligayahan ng aking puso sa pagmamahal ninyo hanggang ngayon. Asahan po ninyo na kahit wala na ako sa panunungkulan sa gobyerno ay mananatili akong nandito handang umagapay mag-alaga sa bawat isa sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Len Alonte, patuloy na magmamahal at mag-aalaga sa inyo. Alagang Len, di ka iiwan sa landas na walang katiyakan. Alagang Len, di ka bibitawan, wag matakot harapin ang bukas. Kasama mo magpakailanman. Pasensya ka na, lagi akong umiiyak pagkarap mo. Thank you. Kasi hindi ko talaga lubos maisip na yung isang dating wala. Pero binigyan mo ng pagkakataon. Thank you so much. Maraming salamat. At syempre, ito na yung pagkakataon para hindi siya mamamaalam. Sabi ko nga, mananatili lagi sa puso natin. Mga KUB, mga Gayla, sabay-sabay natin palakpakan. Our very own, ang mabait at napakaganda, Congresswoman Len Alonte Nagiyat. Walang Len Alonte kung wala kayo. Totoo yan, kasi kayo naman yung mga unang nagtiwala bukod syempre dun sa lumaki na nang lumaki tayo. At yung mga hindi natin nakakasalamuha na patuloy na nagsusuporta, nagtitiwala, tumutulong sa akin. Pero kayo yung nagsimula. Palagi naman kung tinuturo sa inyo na lahat ng malaking bagay nagsisimula sa maliit. Lahat ng magagandang bagay, maliit man o malaki, ay mahalaga, lalo na kung pagmamahal yung pinagmumulan, di ba? Alam ko na nung tinulungan niyo ko, hindi dahil sa kung anong makukuha niyo sa akin. Naramdaman ko, dahil mahal niyo ko, tinulungan niyo ko hanggang 27 years. Kayo lagi ang hanap ko pag may kailangan akong mga volunteers. Ang Gayla, pinagmamalaki ko nga na 24 barangays, naglilibreng gupitan kayo para sa amin, para sa city. Siguro sa inyo, maliit na bagay yung ginawa ninyo. Pero para sa amin na mga nanunungkulan sa pamahalaan, napakalaking bagay nang naiambag ninyo sa amin. Maraming salamat. At sa mga kababaihan kong mahal, sabi nyo nga, hindi naman
Hindi tayo mawawala kasi patuloy tayong tutulong sa pamahalaan, di ba? Yun naman yung purpose natin eh. Nandito lang ako, hindi ako mawawala. Ang public service ay magpapatuloy, ang Alagang Len ay magpapatuloy sa pamamagitan ninyong lahat. Kayo ang mukha ng Alagang Len. Kung sa luha mas sukat ang pagmamahal, kulang yung iyak. Kulang yung niluluha ko. Siguro babaha sa buong Binyan. Umiyak man ako, lumuha man ako, o hindi ako lumuha. Ang pagmamahal ko sa inyo ay hindi magbabago. I love you all and God bless you.